Ironhead o Maki ay isang matandang lalaki na may edad na 60 taong gulang na kilala sa pagkakaroon ng napakalakas at parang bakal na bungo. Mula sa murang edad, ang kanyang kapatid na si Iron Crotch o Bethlug, at ang kapatid na babae na si Roar o Bunganga ay tinuruan ng iba't ibang anyo ng martial arts ng kanilang master. Kayang iuntog ni Maki ang kanyang ulo sa mga bricks na wala man lang nararamdaman. Si Bethlug naman ay dalubhasa sa pagdadala ng itlog na kasing tigas ng isang brilyante. Upang sanayin ang kanyang sarili, hinahampas niya ang metal punch and swing gamit ang kanyang itlog. Habang ang kanilang kapatid na babae na si Roar o Bunganga ay kayang wakasan ang buhay ng mga tao gamit ang isang sigaw. Nagagalit ang mga tao sa kanya dahil sa malakas niyang pagtawa, hindi bababa sa 5 baso ang kanyang nababasag sa tuwing nagsasanay sa araw-araw. Ang tatlong magkakapatid ay pinupuri sa kanilang mga talento noong sila ay bata pa, ngunit habang sila ay tumatanda, nawala ng interes ang mga tao sa kanila at kahit na nagpapatuloy sila sa pagsasanay, hindi na sila iginagalang sa kanilang mga pagsisikap. Bukod dito, ang magkakapatid ay nanatiling halos walang trabaho sa buong buhay nila, na ngayon ay nagresulta sa malaking utang ni Maki. Isang umaga, pumasok ang mga taga-kolekta ng utang sa kanyang apartment at tinipon ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabayaran ang perang nahiram niya sa kanila. Nakita rin ng kanilang pinuno ang mga lumang sertipiko ni Maki at pinagtatawanan siya sa pagpili ng isang hangal na landas sa buhay. Pagkaalis nila, kumuha siya ng maliit na upuan at ilang natirang pagkain at kumain. Naaawa si Maki sa kanyang sarili at sa wakas ay nauunawaan niya ang kanyang buhay sa gulang na 60 taong gulang. Dahil determinado siyang gumawa ng pagbabago, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Ang unang grupo na nadatnan niya ay ang mga miyembro ng isang gangster na nagbabahagi ng pera sa kanilang mga sarili. Ang halaga ng pera na kinikita nila para sa paggawa ng ganoong simpleng trabaho ay ikinabigla ni Maki kaya nagpasya siyang sumali sa grupo. Sa sumunod na eksena, nakarating ang matanda sa isang gym matapos sumunod sa grupo. Papaalisin na sana siya ng kanang kamay na si Riker hanggang sa pigilan siya ng leader ng gang na si Jai. Handa siyang marinig ang problema ni Maki, ngunit nang malaman niyang gusto niyang sumali sa gang, natawa siya sa harap ng matanda. Nakiusap si Maki sa kanila na bigyan ng pagkakataon ang kanyang ulo, ngunit sa huli ay pinaalis nila siya. Sa gabi, ang anak ni Maki at ang kanyang apo ay pumunta sa kanyang bahay na nag-aalok ng tulong. Gayunpaman, masyadong mataas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili upang tumanggap ng pera mula sa kanila. Sa pag-asang mapanatili siyang abala, iniwan ng kanyang anak na babae ang kanyang anak upang manatili kasama niya ng ilang araw. Bagamat hindi ito pinahahalagahan ni Maki, binigyan niya ang bata ng bola para maaliw siya. Kinaumagahan, ang mga miyembro ni Jai ay nagmamaneho sa isang kalye sa malapit, na nagpapaalala kay Maki ng kawalan galang na ginawa sa kanya ng mga kolektor. Ito ang naging dahilan kaya humakbang siya at tumalon sa harap ng sasakyan. Mabilis siyang tinulungan ng mga gangster at dinala sa lugar ng gang para matiyak na hindi sila magkakaroon ng problema. Sa rekomendasyon ng kanyang mga tauhan, handa si Jai na bigyan ng pagkakataon si Maki, ngunit una ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkolekta ng pera mula sa isang maangas na kliyente. Tinanggap ni Maki ang hamon at hinanap ang nasabing lalaki. Ito pala ay isang matagumpay na negosyante na kumakain kasama ang kanyang mga kliyente. Noong una ay hinihiling lang sa kanya ni Maki na magbayad ng utang, ngunit gaya ng inaasahan, hindi siya pinapansin ng lalaki. Para sa kanyang ikalawang pagtatangka, dinuraan niya ang pagkain ng negosyante. Ang negosyante ay lumapit at binasag ang isang bote sa kanyang ulo, ngunit sa halip na umatras, patuloy na binabasag ni Maki sa kanyang ulo ang ilang bote. Ang tingin ng mga tao sa paligid ay ang negosyante na ang kontrabida, dahil nagmukhang gangster ang kanyang estilo sa paningin ng mga tao. Dahil dito ay napahiya ang lalaki at binigay kay Maki ang kanyang credit card. Pagbalik sa base ng gangster, humanga si Jai sa husay ni Maki. Binigyan niya siya ng 30% komisyon mula sa perang nakolekta niya at nangakong tataas pa ito kung ipagpapatuloy niya ang mabuting gawain. Nagselos ang kanang kamay ni Jai na si Riker dahil sa espesyal na pagtrato sa matanda. Pilit niyang sinisikap na baguhin ang isip ng kanyang amo, na sinasabing sinuwerte lang si Maki, ngunit nabigyan pa rin ng pagkakataon ang matanda. Sa sumusunod na eksena, makikita natin siyang kumikita ng malaki sa isang buwan. Pinuno niya ang kanyang bahay ng mga mamahaling kasangkapan, kagamitan, at alak. Sinisigurado niyang hindi malalaman ng kanyang mga kapatid, ng master ang kanyang propesyon, dahil alam niyang hindi siya susuportahan ng mga ito.
Kinabukasan, bumisita sila sa kanyang bahay ngunit nagsinungaling si Maki tungkol sa mga kasangkapan at nagawang itago ang kanyang trabaho. Pagkatapos isang araw, naatasan siyang mangolekta mula sa isang binatang manggagawa na nagngangalang Bao. Gumana ang kanyang karaniwang pamamaraan at binigyan siya ni Bao ng 30,000 yuan na tanging mayroon siya sa ngayon. Pinahihintulutan nito ni Maki at dinala ang pera sa kanyang amo ngunit tinawag siyang manloloko ni Riker. Sinabi nito ang kanilang patakaran na huwag tatanggap ng maliit na bayad dahil may utang sa kanila si Bao ng 300,000 rupees. Iniinsulto ni Riker si Maki, nagtatanong tungkol sa kanyang kakayahan at tinawag siyang manloloko. Sa sobrang galit ay nangako si Maki na kokolektahin ang kabuuang halaga sa loob lamang ng 3 araw, kung hindi ay siya mismo ang magbabayad ng buong halaga at ituturing siyang may utang. Si Maki ay tiwala sa kanyang kakayahan habang si Riker ay nananalangin para sa kanyang pagbagsak. Pag-uwi kinagabihan, binugbog ni Riker at ng kanyang mga tauhan ang matanda sa lansangan at pinunit ang papel na naglalaman ng mga account ni Bao. Ginagawa nitong mas mahirap para kay Maki na patunayan na may utang si Bao sa kanila. Kahit papaano ay nakatayo siya at nakauwi. May isa pang lalaki na kumatok sa kanyang pinto upang ibalik ang bahagi ng kanyang pera. Malugod na tinanggap ito ni Maki ngunit sa sandaling yun ay dumating sa bahay ang kanyang anak na babae at ang asawa nitong pulis. Naniniwala sila na ang lalaki ay isang kolektor ng utang at inutusan siyang umalis ng bahay. Ayaw ni Maki na malaman nila ang tungkol sa kanyang propesyon dahilan para mawalan siya ng pera sa proseso. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang pulis na asawa ng kanyang anak sa isang bahay na ninakawan. Pag-aari ni Bao ang bahay at siya pala ang nagnakaw ng pera na dapat ay pambayad sa hospital ng kanyang ina. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at sinabi sa lahat na ito ay upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ang pamilya ay nagkaroon ng isang emosyonal na pag-uusap, pagkatapos ay nangako si Bao na hindi na muling gagawa ng ganoong bagay. Ang asawa ng kanyang anak na pulis at ang kanyang mga kasamahan ay nagbigay din sa pamilya ng ilang libong yuan para tulungan sila. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Maki si Bao at ginamit ang kanyang lumang trick para mabayaran siya. Naganap ang kaguluhan sa gitna ng kalye, na hinihimok ang mga tao na sigawan si Bao upang magbayad. Nang walang ibang paraan, pinalo ng kawawang lalaki ang kanyang sariling ulo gamit ang brick na ginagawa ang pamamaraan ni Maki na kilala sa tawag na Iron Head. Pasimpleng iniabot ng matanda ang isang pamunas at nagsisisi na umalis. Hindi niya gusto na gamitin ang kanyang kakayahan para sa masama at napagtanto na siya ay nagiging isang tao na kinamumuhian niya. Sabay na pinapanood ng dalawa ang matanda sa kanilang sasakyan. Si Jai ay palaging may pagdududa tungkol sa kanya at si Riker ay nagsisikap na mapalala ang sitwasyon. Alam nilang tiyak na siya ay mabibigo ngunit nagplano na maghintay hanggang matapos ang 3 araw bago kumilos. Nang maglaon sa araw na iyon, si Bethlog, Bunganga, at ang Master ay pumasok sa tahanan ni Maki at sinuri kung paano siya nagkakapera. Naiinis sila na gagamitin niya ang kanyang pagsasanay para gumawa ng masama, bukod dito ay sinasamantala ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan ang mga mahihirap at nag-aalok sa kanila ng mga pautang sa nakakagambala na mataas na interes. Nahihiya si Maki na parang gusto na niyang lamunin ng lupa. Ibinigay niya ang natitirang pera sa kanyang master at nangangakong hindi na babalik sa trabaho. Ngunit nang makita ang halaga ng pera, nagbago ang isip ng master. Idineklara niya sila bilang isang koponan ng 4 na kolektor ng utang at sumama kay Maki sa trabaho. Pinalo ng master si Bethlog gamit ang martilyo sa harap ng kanilang mga kliyente kaya nagmamadali silang nagbabayad. Gamit ang parehong pamamaraan, kumita sila ng libu-libo sa loob lamang ng isang oras ngunit hindi pa nila nakukumbinsi si Bao. Iginiit niya na wala siyang pera ngunit gusto ng grupo na ibenta niya ang bahay para mabayaran sila kahit na siya at ang kanyang pamilya ay mawawala ng tirahan pagkatapos nito. Nang hindi pa rin nagbabayad si Bao, sinimula ni Bunganga na ulitin ang mga salitang magbayad ka sa labas ng kanyang tahanan. Ginawa niya ito ng 2 araw nang walang tigil, at sa huli ay napapayag niya ang ina ni Bao na ibenta ang bahay. Sa sumunod na eksena, pumunta si Maki at ang grupo kay Jai dala ang pera. Ininsulto ni Jai si Riker dahil sa pagdududa niya kay Maki at ginawa siya bilang kanang kamay. Si Maki ay binibigyan ng kapangyarihan sa lahat ng miyembro ng gang, na labis na ikinainis ni Riker. Para sa susunod na buwan, si Maki at ang grupo ay patuloy na nangongolekta ng pera gamit ang parehong pamamaraan. Gumagana ito tulad ng isang alindog dahil ang mga tao ay natatakot na tamaan ng martilyo gaya ng ginagawa ng Master kay Bethlog.
Ang grupo ay kumikita din ng maraming pera at nagsimulang magsaya sa kanilang buhay ng lubos. Bukod dito ay inaako nila ang responsibilidad na sanayin ang iba pang mga gangster at kumita ng mas maraming pera mula rito. Pagkatapos pagdating ng kaarawan ni Maki, nagkaroon siya ng isang malaking pagtitipon. Nag-enjoy ang lahat hanggang sa ipaalam ni Jai sa kanila ang pagdating ng big boss na si Yan. Inimbitahan niya si Maki, Jai, at ang iba pa sa kanyang sasakyan at binati siya sa kanyang kaarawan. Sinasamantala rin ng lalaki ang pagkakataon na sabihin sa kanila na ang kanilang kumpanya ay nagbibigay na ngayon ng mga pautang sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Bata pa sila at madaling kontrolin na plano niya na samantalahin. Hindi sang-ayon si Maki sa ideya ngunit hindi siya nang ahas na kalabanin ng Big Boss. Kinabukasan, hiniling sa kanila na mangolekta mula sa isang batang babae sa kolehiyo. Nakita niyang may nambugbog kay Bethlug at kinabahan. Upang maiwasan na magdusa sa parehong kapalaran, pumayag siyang bayaran sila sa pamamagitan ng pagbibenta ng kanyang mga hubad na larawan. Pinagmamasdan niya si Riker kasama ng mga gangster at nakonsensya siya dahil may kinalaman siya dito. Dahil sinusubukan na kalimutan ang tungkol sa batang babae, nagpasya siyang gumugol ng oras sa kanyang apo. Magkasama silang nag-cruise trip at nag-enjoy sa sumunod na linggo. Pansamantala, ang babae sa kolehiyo ay minamanipula sa pagpunta sa isang silid kasama si Riker. Ang isa pang hindi gaanong mahalagang miyembro ng gang ay siling na hindi gusto ang babaeng pinagsasamantalahan. Sinubukan niyang tumutol ngunit nagalit ang kanyang mga amo. Pagkatapos ng biyahe, naglalakad si Maki, ang kanyang apo at ang iba pang grupo sa isang dalampasigan nang makasalubong nila ang mag-ina ni Bao na nakatira sa labas. Inakusahan ng batang babae si Maki na nagpapahirap sa kanyang pamilya. Ang kanyang apo at siya ay nag-away na nagresulta sa pag-ugoy ng batang lalaki ng isang bote ng salamin sa kanya. Tinamaan si Maki at nasugatan ang kanyang ulo sa unang pagkakataon dahil sa impact. Ito na ang huli niyang magtratrabaho sa grupo at makikihalubilo sa kanilang big boss o sa negosyo nila. Sa susunod na makita niya si Yan, malinaw na sa kanya ang desisyon niya. Ang gangster ay maliwanag na hindi natutuwa sa kanyang pinakamahusay na tao na huminto ngunit ang nakakagulat na sapat, siya ay umalis nang walang sinasabi. Pagkatapos nito, nakilala ni Maki si Ling na hiniling na alagaan ang kanyang apo. Ang kawawang lalaki ay binugbog ng lalaki ni Yan na kumidnap sa bata. Isang galit na Maki ay handang ipagsapalaran ang lahat para sa kanyang apo ngunit bago iyon, tinawagan niya ang kanyang anak na babae at hiniling na manatiling ligtas. Sa ibang lugar, makikita natin ang ina ni Bao na nakatanggap ng credit card at isang liham ng paghingi ng tawad mula kay Maki. Sa wakas ay makakabili na siya ng bahay at makakaalis sa lansangan. Sa susunod na eksena, ang grupo ni Maki ay pumapasok sa fitness ni Yan na may mga baril. Pinalaya ang bata at sumuko ang mga gangster dahil sa mga armas. Ngunit pagkatapos, aksidenteng nahila ni Bunganga ang gatilyo, na nagpapakita na ang mga baril ay mga laruan ng mga bata. Pagkatapos ay nakuna ng grupo at hiniling na kumuha ng video ng mga batang babae sa kolehiyo. Nais niyan na tanggalin ang kanilang mga prinsipyo upang patunayan na sila ay napakarumi gaya ng iba pa niyang mga empleyado. Tumanggi si Maki na hawakan ang camera, kaya tinutukan siya ng baril sa ulo. Ilang segundo bago siya barilin, ang SWAT team ay bumagsak mula sa kisame, matapos i-debunk ang money laundering na kinasangkutan ng gang. Sa wakas, ang lahat ng gangster, kabilang sina Yan at Jai ay naaresto at ang mga babae ay pinalaya din. Sa huling eksena, umalis si Maki sa kanyang tahanan at tumira kasama ang pamilya ng kanyang anak na babae. Ang tatlong magkakapatid at ang master ay nanumpa na hindi na muling gagamitin ang kanilang mga kasanayan sa masama. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!